Yo, magandang araw mga parikoy. Sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo yung aming maliit na problema ngayon kung saan ito ay nangyari sa ating rocker arm assembly sa ating generator. So kung mapapansin nyo mga parikoy na yung ating adjusting screw dito ay tinalian na since ito ay naka-loose-thread na. So ngayon ay gagawa natin ito ng paraan upang muli natin itong mapagana kahit wala tayong spare dito sa barko. So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga parikoy, kung mapapansin nyo dito ngayon na yung ating intake valve ay nakatingala na. Ibig sabihin nagkaroon na dito ng napakalaking clearance sa ating kuhanan ng tappet clearance mga parikoy. So yung tappet clearance mga parikoy, kung wala pa kayong idea dito, ito yung ating clearance sa ating rocker arm assembly at saka sa itaas ng ating barbula. So ayan mga parikoy. So ito ngayon yung hinahawakan ko, ibig sabihin may clearance na sila na nakabase naman kung ano yung clearance na ating ginamit sa ating tappet clearance. So ayan siya mga parikoy. So ayun na nga mga parikoy, unang diskarte na ginawa natin ngayon ay tinanggal muna natin yung ating rocker arm assembly doon sa ating makina. So ngayon ang diskarte muna natin ngayon mga parikoy ay susubukan natin na lagyan ng dalawang nut sa itaas ng ating adjusting screw kung ito nga ba ay kakapit. So kung ito ay gagana mga parikoy, yung ating dalawang nut sa itaas, ay pwede na natin itong ibalik. So ngayon since wala kaming spare dito ay medyo mahirap ang paghanap ng nut dito mga parikoy, dahil nga yung nut dito ay maliliit yung kanyang thread sa ilalim. So ngayon susubukan lang muna natin itong lagyan ng isa pang nut kung ito nga ba ay kakapit. So bago natin kalasin ito mga parikoy o hanapan natin ng isa pang nut sa itaas nito, ay bakit nga ba kinakailangan magkaroon ng clearance yung ating rocker arm assembly mga parikoy sa dulo ng ating rocker arm at saka sa dulo ng ating barbula. So ito ngayon yung ating tappet clearance mga parikoy na ginagamit natin sa pagkuha ng kanyang clearance. So ang mangyayari kasi mga parikoy, dapat itong magkaroon ng sapat na clearance kapag ang ating ngayon na yung ating piston sa ilalim ay naka-top dead center upang magkaroon tayo ng positive seating. Ibig sabihin yung ating barbula mga parikoy ay dapat siyang nakasarado ng maayos. Kasi nga tayo ngayon ay nasa compression stroke, ibig sabihin pag na-compress natin yung ating piston sa ilalim, dapat wala itong singaw, wala itong bukas. Ibig sabihin naka-positive seating siya upang makuha natin yung ating accurate na compression. So once na ito mga parikoy ay napakahigpit ng kanyang clearance, ibig sabihin na yung ating barbula ngayon dito ay medyo nakadiin siya. So posibleng magkaroon ng loss compression sa ilalim. So dapat lang talaga mga parikoy na yung ating clearance sa ating rocker arm at saka sa ating barbula ngayon ay dapat na naka-positive seating. Ibig sabihin may clearance siya ngayon. So ayun mga parikoy, yung ating isang nut na nakita ay hindi pwedeng gamitin dito sa ating adjusting screw. So gaya ng sinabi ko kanina, yung ating adjusting screw dito ay maliliit yung kanyang thread sa ilalim. So hahanap ulit tayo ng iba pang diskarte mga parikoy para mapakinabangan pa natin yung ating generator since wala tayong spare dito sa barko. Sa puntong ito mga parikoy ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba tinatap or kinukuha ng clearance ngayon yung ating tappet clearance ng ating rocker arm saka sa ating barbula. So kung hindi nyo pa napanood mga parikoy yung aking na-upload na video tungkol sa aking pagkuha ng tappet clearance, ay pwede nyo itong panuorin mga parikoy para makakuha kayo ng sapat na idea kung bakit nga ba kinukuhanan ito ng clearance, kung paano ito kinukuhanan ng clearance. So sa puntong ito ngayon mga parikoy ay bibigyan ko lang kayo ng kaunting overview kung ano nga ba ang purpose ito at kung paano ito kinukuhanan. So ganyan na nga mga parikoy, dapat na nating itap yung ating cylinder doon sa ating top dead center, kung saan yung ating tinutukoy na top dead center mga parikoy ay yung ating compression stroke. Papunta naman yan pagdating sa top dead center yung ating power stroke. So since 4 stroke yung ating makina mga parikoy, dahil ito ay mayroong intake at saka exhaust, so dapat nating itap yung ating cylinder ngayon sa kanyang top dead center. Ibig sabihin mga parikoy na yung ating piston ngayon or yung ating
ay nakaready na para sa ating power stroke. So ang mangyayari mga pare ko, since yung ating stroke ngayon ay compression at saka power, ibig sabihin na dapat talaga na magkaroon ng positive seating gaya ng sinabi ko kanina, upang magkaroon ng sarado, upang magkaroon tayo ng complete na compression. Ibig sabihin dapat sarado talaga yung ating intake at saka exhaust sa ating top dead center para makuha natin yung ating 100% na compression ratio. So ganyan yung ibig kong sabihin mga pare ko. So ngayon yung nangyari sa atin mga pare ko, dito lang naman yung sa intake. Ibig sabihin always na siyang nakasarado since mataas na yung kanyang clearance. So mangyayari mga pare ko, yung differential lang dito ngayon ay sa kanyang intake lang. Ibig sabihin na wala nang intake yung ating cylinder dito since mataas na yung kanyang clearance. Hindi na makatulak yung ating push rod ngayon dito sa ating rocker arm assembly, para yung ating rocker arm assembly naman yung magtutulak sa ating barbula para mabuksan niya ito at makakuha ng hangin sa ating intake manifold. So ayan mga pare ko, yung gamit lang naman ito ng ating dalawang rocker arm mga pare ko, ginagamit lang ito sa ating intake at yung isa naman ginagamit lang para sa exhaust. So ang pagkuha ng intake at saka exhaust mga pare ko ay naka-timing ito sa ating 4-valve diesel engine timing diagram. So kung di nyo pa rin ito napanood mga pare ko, may video ako dito kung bakit nga ba mayroon itong tinatawag na timing mga pare ko. So ayan lang kadali yung ating rocker arm assembly mga pare ko. So ganun na nga mga pare ko, ganina ginawa natin ng paraan na lalagyan natin ng pangalawang nut sa itaas upang magkaroon ito ng isa pang lock sa itaas ng ating adjusting screw. So ayaw mga pare ko dahil nga iba yung kanyang size ng kanyang thread sa ilalim. So ngayon gagawin natin mga pare ko ay atin na lang itong i-welding. Since nag-order na kami ng spare dito, ibig sabihin ay may bago ng paparating. So para mapakinabangan muna natin yung ating generator mga pare ko, ay kailangan nito natin gawan ng paraan. So gagawin natin mga pare ko ay atin muna itong i-welding saglit para naman pwede pa itong magamit hanggang sa dumating yung ating screw, dahil nga kailangan natin itong generator sa ating barko upang magkaroon tayo ng kuryente. So ngayon i-welding lang muna natin mga pare ko, at ipapakita ko lang sa inyo mamaya kung anong nangyari pagkatapos natin itong ma-welding. So ganyan lang mga pare ko yung gagawin natin ngayon, i-welding lang muna. Ngunit bago ninyo ito i-welding mga pare ko, gaya ng ginagawa ko dito, ay kailangan nyo muna itong ibalik sa kanyang rocker arm assembly at kuhanan niyo ito muna ng clearance ulit. Kasi pag ito ay na-welding nyo na mga pare ko at hindi nyo nakuhanan ng clearance, dalawa ang tendency na pwedeng mangyari dito mga pare ko. So posible na masyadong mahigpit, pagkatapos mag-welding masyadong mahigpit yung kanyang clearance sa ating barbula, or posible ring masyadong maluwag. So kapag masyadong maluwag mga pare ko, ang mangyayari dito ngayon ay magkakaroon tayo ng delay sa kanyang pagbukas o pagpasok ng ating hangin sa ating intake manifold. So ngayon pag masyadong mahigpit naman, magkakaroon tayo dito ng loss compression mga pare ko, dahil nga nagkaroon dito ng pwedeng singaw na maaring lusutan ulit ng ating hangin sa kanyang compression stroke. So hindi natin makuha mga pare ko yung ating positive seating. So bago ito gawin mga pare ko, dapat muna natin na kuhanan ito ng clearance, since pag ito ay na-welding na ay hindi na natin ito ma-adjust. So nawala na yung ating adjusting screw mga pare ko. So ayan, i-welding na natin, ibig sabihin hindi na ito ma-adjust. So temporary lang naman ito mga pare ko, since wala tayong spare. So para mapakinabangan mga pare ko, atin itong i-welding at pwede na itong magamit ulit, since nakuha na natin yung clearance nito at mayroon tayong, at nakakasigurado naman tayo na yung clearance nito ay perfect at hindi masyadong maluwang at hindi rin masyadong mahigpit, at tamang tama lang na makakalusot dito yung ating tappet clearance mga pare ko. At isa pang advice mga pare ko, pag ito ay inyong ini-welding, pag nakaharap kayo ng ganitong problema at wala din kayong spare, pwede nyo itong i-welding. Ngunit titingnan ninyong mabuti mga pare ko yung maliliit na butas dito para sa ating lubrication ng ating langis mga pare ko. Dapat itong makapasok para magkaroon tayo ng lubrication. So dapat itong tingnan mga pare ko, dapat niyo itong suriin kung saan yung mga butas dito, para pag nag-welding kayo mga pare ko ay hindi ito malagyan ng flux o hindi ito matirahan niyo ng welding. Kasi pag ito ay natirahan niyo ng welding mga pare ko, yung ating rocker arm dito ay mawawalan ng lubrication. Ibig sabihin posibleng mag-overheat ito mga pare ko, o magkaroon tayo ng mataas na friction dito, kaya nagre-resulta sa overheating.
So ayan mga pare ko, konting ingat lang, titingnan nyo lang yung mga butas para sa ating lubrication ng ating rocker arm assembly. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga pare ko yung sinasabi kong lubrication na dapat hindi ito matapunan o pwedeng magkaroon ng bara sa ating mga flux sa ating pag-welding. So ingat-ingat lang mga pare ko, at suriin ninyong mabuti kung saan yung mga butas bago niyo gawin ang discarding ito. So ayan, so gayong tapos na tayo mga pare ko sa ating pag-welding. Ay atin lang itong palalamigin at ating ibabalik ulit sa ating rocker arm assembly doon sa ating lalagyanan sa ating makina. At ititesting natin itong paanda rin mga pare ko kung ang andar nito ay nasa ayos ba. At syempre, titignan ulit natin yung kanyang clearance kung tama ba. So kapag tama yung clearance mga pare ko, atin itong papaanda rin at ipapakita ko sa inyo yung diskarte na nangyari ngayon sa ating pag-welding. So ganyan yung ating pag-welding mga pare ko, since wala tayong spare dito. So eto na nga mga pare ko, ngayon ay natapos na tayo sa ating pag-welding. Naikabit na natin ulit dito sa ating generator. So papaanda rin lang muna natin ito para makita ninyo ngayon mga pare ko yung ating ginawang trabaho dito o yung ating diskarte. So pwede pa ulit na pakinabangan yung ating generator mga pare ko kahit may sira na. So kailangan na talaga dito ng diskarte mga pare ko. So ayan mga pare ko, yung nakita natin kanina na sobrang taas ng clearance. So ngayon ini-welding natin, kinuha na natin ng clearance. So pwede na siya ulit na magamit mga pare ko na hindi na tayo mag-a-adjust ng clearance since naka-welding na. So mapapansin nyo mga pare ko, gaya ng sinasabi ko kanina, ito yung sinasabi kong mga butas-butas na dinadaanan ng ating lubrication para hindi tayo magkaroon ng mataas na friction mga pare ko. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa video at ating pinag-usapan ngayon sa ating counting problema. So huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section mga pare ko para pa sa ating susunod na video. Maraming salamat sa inyo.